yun para sa akin. Saya namin kuya, mahal na mahal namin talaga guys at guys. Amalia 14 to may content na naman yung kapitbahay niyan, baka maingay na. Kuha na, tahimik na. So importante na naging nagkausap ng side ni Labiansi saka Edo. Okay na yun. Kaya yan, napaliwanagan kami rin yung about sa mga kung ano yung side ko rin pagdating sa mga nasa paligid, lahat na in-explain ko naman din para tumahimik ang lahat. In-explain niya din yung sa paligid. So, okay yun. Well said. Yun lang, hanggang doon lang ako. Kaya kapag meron kayong nakikita na nambabas guys, lusubin nyo na yon yung nambabas. Kasi antay na yan. Ay! So, ibig sabihin, antay na yung kapag kunwari, Jilo Mugs, merong content creator o kaya vlogger, binabash pa rin si Edo. Ibig sabihin, antay-kalingap yun, ha? Kasi mahalin nyo pa rin si Edo. Ganun po, no? Okay naman. At least, naliwanagan na, nag-usap-usap na kami. Yun lang po, hanggang doon lang po. Di ko na pwedeng ikwento kung ano pa pinag-usapan namin. Basta, nag-usap-usap na po kami at okay na po. So talagang hindi niya pwedeng ikwento, which is okay naman, respetuhin natin yung ni Jilo Mugs. Kasi may mga bagay na pinag-usapan in private na hindi mo pwedeng i-ano sa public. Ako may okay yun sa akin, respetuhin natin yan. Nagkaliwanagan na po, no? Para mahinto na po lahat. Very good, okay. Salamat Kuya Jilo Mugs TV. Congrats kay Ed yan. And salamat kay Papa Eds. Papa Eds, salamat. Talagang tinimingan mo na medyo umupa yung issue tsaka ka pumunta sa bahay nila Beyonce. Nakausap niya si Tate Beron. Yun ang tama eh. Hindi kasi pag mainit ang emotions, magulo ang paligid, huwag kang pupunta, huwag kang susugod. Siguro pinahupa lang talaga ni Papa Eds. Ayan, pumunta na si Papa Eds. Kamusta kayo yung mga umaano kay Papa Eds? Hindi, dapat pumunta ka doon. Okay, pumunta naman pala. Siyempre, naghihintay lang ng tamang timing. Alam niyo, may mga bagay kailangan talaga nasa timing. Hindi ka bira ng bira. Kami lang po. Ibig sabihin, kayo lang. Wala nang iba. Wala sila JP, syempre, mga iba pang mga maka-EDSI. So, lumalabas, si Jilo Mugs saka si Papa Eds lang na ipag-usap sa family. Wala ibang vlogger. Parang ganun, tama po ba? Oo. At least okay, sa matiwasay naman yung pag-uusap at umalis kami doon. Maganda naman po yung pag-uusap namin. Maganda naman. At least wala nang galit both sides. Yes. Sa totoo lang naman po, wala naman po galit. Ang nagpapagalit lang naman mga nasa paligid, mga supporters. Actually, totoo naman eh. Ako, wala akong naramdaman na galit kay Papa Eds. Kasi alam niyo guys, totoo lang. Mahirap kasi magkomento sa bagay na to na hindi ko alam yung buong pangyayari 100%. Hindi ko nakausap si Papa Eds, hindi ko nakausap si Beyonce. Hindi natin alam eh. Nagbe-base lang tayo sa mga nagbibigay sa atin ng info eh. Ako may mga naririnig ako pero hindi ko naman sinishare sa private. Sa public. At hindi ko wala akong karapatan na i-share yun dahil hindi ko pa rin, kaya sabi mo ang totoo, minsan may mga kwento na parang totoong totoo na pero ang hirap eh. No, pero kung totoo man yung mga hinala ng iba, para sa akin, nasa inyo na yung paniniwalaan nyo. Pero for me, yes, yo! Merzano TV 2.0. Ang baliw, pero nakakaliw. Magandang araw po sa inyo lahat. At ngayong araw guys, pag-uusapan po natin ang live ni Kuya Jilo Mugs o ni Jilo Mugs, no? At na di umano ay nag-usap na si Beyonce at si Papa Eds off cam. At pakinggan natin yung kanyang live at mabuti naman, no? Actually, ito po ay good news para sa lahat ng mga EDSI supporters, syempre sa lahat ng mga Team Kalingap. At yun, ito na nga, binabanggit niya rito na okay na po ang EDSI, kaya nga lang off-cam. So, ang tanong lang natin, kung okay na ang EDSI, ang tanong ko, tuloy pa ba ang EDSI? Ayan, tanong natin guys, tuloy pa ba? So, anyway, nabanggit niya rito. No, at tara, at panoorin natin. Syempre, shout muna natin lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao.
At syempre, shoutout po sa lahat ng mga Team Kalingap sa panguna yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna at syempre ang nag-iisang director, ang nag-iisang Kalingap Rap. Hindi ko na papatagalin guys. At pakinggan natin itong live ni Kuya Gilio Mugs. At syempre, huwag niyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. And please subscribe guys at panoorin natin ito, pakinggan natin. Ibig, kaya mapait o baka gusto sumama sa outing. Gusto mo sumama? Ay, nakaid na. Hindi na niya mababasa. Gusto mo sumama, pocket face? Gusto mo sumama? Magnilay-nilay ka na, masusunog na. Hindi na magtibay at kakaunti na po ang sabaw. Sarap niyan, kuya. Ang sarap mais yan. Ang pa ko lang guys, ang last na bulong ko guys. Pag tamsak kayo, tamsak. Ang last na bulong ko lang guys is okay na. Yun lang. At least okay na ang lahat. Okay Ma'am na. Abby of Singapore, nimbang Rabi Ma'am Abby. Okay na ang lahat. At yun lang yung masasabi ko lang. At maging magmahalan na po tayo kasi pumunta na po kami kay Edo doon. Kina paring Bira na nag-usap-usap na po kami lahat. Oh, talaga? So, ibig sabihin, nag-usap-usap silang lahat. I don't know kung nag-usap-usap silang lahat. Syempre, alam natin, si Beyonce, si Edo, nag-usap sila. Then yung family, then si Gilio Mugs. Ang tanong ko lang dito, kasama ba dito sila Red Saints saka sila Dr. Love? Kasama ba sila doon sa pag-uusap? I don't know kung mababanggit, no? Pero kung sinabi niyang lahat, I don't know kung sino yung lahat. Baka family batalero lang. And then, sa side ni Papa Eds at ni Gilio Mugs. Pero I don't know kung kasama si Raisin dito o si Dr. Love. Anyway, tuloy natin. Okay na po, no? Mahalin niyo po si Beyonce, mahalin niyo po si Edo. Oh, maganda yung ano mahalin si Edo, mahalin si Beyonce. Tama naman, yan ang hindi one-sided. Oh, Yun na po, tapos na po. Okay? tapos na. Oh. Ihulog niyo sa gitna. Anong ihulog sa gitna, Kuya Gilio Mugs? kahit hindi man bumalik ang EDC guys, basta importante okay na po ang lahat, no? Ay! Nako po. Pero good news naman to. Kaya lang, it turns out, kung base sa pinapaliwanag ni Gilio Mugs, nahiwala na talagang EDC. Wala nang EDC. Pero ganun talaga guys, no? It's a matter of choice, di ba? Alam ko maraming malulungkot talaga rito. Pero marami din natuwa. Siguro, marami makakatanggap, meron din rin makakatanggap. At first, syempre masakit yung guys dahil pinagpuyatan mo, pinaghirapan mo din ng EDC. Kailan ganun talaga ang buhay. Hindi natin guys makokontrol. Kaya, kung may sasama ng loob, may malulungkot, para sa akin, kailangan natin mag-move on. Okay na rin yung ilang taon na naging masaya tayo sa kanila. Mahalaga naging masaya tayo sa kanila. Siguro ito yung panahon na kailangan na natin silang irespetuhin, no? At yun ang desisyon nila. At mukhang wala na talagang EDC, guys. Kasi may mga nakakausap ako, baka daw prank lang, ganun. Parang nangyari dun sa birthday ni Papa Eds. Di ba? Na may ganito, ganyan. Dun alam natin may prank doon. Pero ito, lumalabas, wala na talagang prank. Di ba guys, lumalabas, wala nang prank. O, di ba? Pero, yun nga, binabanggit ni Gilio Mugs dito, wala nang EDC. Pero, okay sila. No? Okay, nag-usap na sila ni Papa Eds. Punta na po kami kay Edo doon, kina paring Bira na nag-usap-usap na po kami lahat. Okay na po, no? Okay na. Mahalin niyo po si Beyonce, mahalin niyo po si Edo. Oh, Yun na po, tapos na po. tapos Okay? na. So, tapos na ang issue sa EDC. Oh, ibig sabihin, wala nang papaldo. Ewan ko lang kay Dr. Love kung magko-content pa rin siya. Pero sana guys, nakikiusap ako, dinadaan ko lang sa tawa, pero sana mawala-wala na yung mga issue na yan. Kung nagkaayos na, ibig sabihin talagang tapos na ang issue. Oh. Ihulog niyo sa gitna. Sino ihulog sa gitna? Kahit hindi man bumalik ang EDC guys, basta importante okay na po ang lahat, no? Kaya So, importante, kahit di na daw bumalik ang LC, importante nagkaayos na. mahalin niyo si Beyonce, mahalin niyo pa rin si Edo. Ganun po, no? Okay naman. At least naliwanagan na, nag-usap-usap na kami. Wala naman.
Yun lang po, hanggang doon lang po. Di ko na pwedeng ikwento kung ano pa pinag-usapan namin. Basta, nag-usap-usap na po kami at okay na po. So talagang hindi niya pwedeng ikwento, which is okay naman, respetuhin natin yung ano ni Gilo Mugs. Kasi may mga bagay na pinag-usapan in private na hindi mo pwedeng i-ano sa public. Ako may okay yun sa akin, respetuhin natin yan. Nagkaliwanagan na po, no? Oh, Para mahinto na po lahat. very good, ah. Okay. Salamat Kuya Julio Mags TV. Congrats kay Ed yan. And salamat kay Papa Eds, Papa Eds, salamat, talagang tinimingan mo na medyo umupa yung issue tsaka ka pumunta sa bahay nila Beyonce. Nakausap niya si Tate Beron. Yun ang tama eh. Hindi kasi pag mainit ang emotions, magulo ang paligid, huwag kang pupunta, huwag kang susugod. Siguro pinahupa lang talaga ni Papa Eds. Ayan, pumunta na si Papa Eds. Kamusta kayo yung mga umaano kay Papa Eds? Hindi, dapat pumunta ka doon. Okay, pumunta naman pala. Siyempre, naghihintay lang ng tamang timing. Tamang timing. Alam niyo, may mga bagay kailangan talaga nasa timing. Hindi ka bira ng bira. Oh. All is well na pala. Thank you, Lord. All Yes. is well. At least maging okay na po lahat, is no? well. At least, ang gawin natin, Oo. magmahalan na po tayo, magkaisa po tayo, lahat. Magmahalan. Alam niyo, kung meron pang natitira dyan, antay na po yan. Antay na po. Ay, nako! Ibig sabihin, kapag may mga gagawa pa ng issue at mag-against kay Papa Eds, ibig sabihin, antay yan. Sabi ni Gilo Mugs. So, yung mga maninira pa rin at mga away, gagawa pa rin ng issue against sa Edsy or against kay Papa Eds. Ito yung nawa kay Gilo Mugs. Ibig sabihin, antay daw yun. Oh. Sa susunod, meron pa akong bulong pagdating sa mga ganyan. Para maliwanagan ang lahat. Grabe, may bulong pa siya. Akala ko hindi na mabenta yung bulong. Mabenta pa rin pala yung bulong. Akala ko hindi na mabenta yan. Pero ang bulong naman ni Gilo Mugs, itatopic niya about sa mga antay daw. Abangan natin yan, guys, Oh. Kaya tumigil-tigil na yung naninira kay Edo, guys. Tumigil-tigil ka na kung sino ka man. Ay! Teka. Sino to, Kuya Gilo Mugs? Tumigil ka na naninira kay Edo. Sino kaya to? Kasi sinasabi niya, hindi grupo eh. Lumalabas, individual. Ibig sabihin, individual, isang tao o single out. Parang may banta si Gilo Mugs sa taong ito. Na di umano inaninira kay Edo. May idea ba kayo kung sino? Lumalabas isang tao lang eh. Isa pa ulitin natin. Tayo, lahat. Oh. Alam nyo, kung meron pang natitira dyan, antay na po yan. Antay na po. Antay ano yan? Sa susunod, meron pa akong bulong pagdating sa mga ganyan. Para maliwanagan ang lahat. Matindi to, guys, matindi. Kaya tumigil-tigil na yung naninira kay Edo, guys. Tumigil-tigil ka na kung sino ka man. Ay, patay. Kung sino ka man na naninira kay Edo, sino kaya to, no? Ito, hindi ko alam kung vlogger, hindi ko alam kung sponsor o viewers. I don't know, guys, kung alam nyo, di bahala na kayo. Pwede nyo naman i-share sa amin. Pero matindi tong pasabog ni kung meron man siyang bulong, hindi ko alam kung bulong to, pasabog. Babanatan niya ata yung naninira kay Edo, no? Ulitin natin. At least, gawin natin, magmahalan na po tayo, magkaisa po tayo, lahat. Matapang si Gilo Mugs, Alam nyo, kung meron pang natitira dyan, antay na po yan. Antay na po. Antay! Nako po. Sa susunod, meron pa akong bulong pagdating sa mga ganyan. Para maliwanagan ang lahat. Matindi. Antayan mo daw yung bulong ni Gilo Mugs. Kung sino ka man. Kaya tumigil-tigil na yung naninira kay Edo, guys. Tumigil-tigil ka na kung sino ka man. Tumigil-tigil ka na.
Isa pa. Sa susunod, meron pa akong Oo. bulong pagdating sa mga ganyan. Oh. Para maliwanagan, maliwanagan ang lahat. Oh. Oh. Kaya tumigil-tigil na yung naninira kay Edo, guys. Tumigil-tigil Yan, oh. ka na kung sino Oh, ay, basta yun na yun. Tumitigil ka na. Lintik, nahirapan ako, Isa pa. sa susunod, meron pa akong bulong pagdating sa mga ganyan. Oh. Para maliwanagan ang lahat. Oh. Kaya tumigil-tigil na yung naninira Basta yun na yun. kay Edo, guys. Tumigil-tigil ka na kung Tumitigil na. sino ka man. Alam namin na fake account yun yung sumisira at gumaganyan kay ka. Akala ko naman vlogger, hindi pala. Mukhang viewers lang pala. Akala ko vlogger na naman to. Mabuti naman hindi vlogger, di ba? Kasi kung vlogger yan, magulo na naman. Oh. Kaya kung sino ka man, tumigil ka na Sino paninira kay Edo. Kasi ibig sabihin, dito vlogger. Oh, di ba? Wala po, kami lang po, guys. Kami lang po. Ibig sabihin, kayo lang. Wala nang iba. Wala sila JP, syempre, mga iba pang mga maka-EDSI. So, lumalabas, si G Lumag sa si Papa Eds lang na ipag-usap sa family. Wala ibang vlogger. Parang ganun, tama po ba? Oh. At least okay, sa matiwasay naman yung pag-uusap at umalis kami doon. Maganda naman po yung pag-uusap namin. Oh, maganda naman. At least wala nang galit both sides. Yes. Sa totoo lang naman po, wala naman po galit. Ang nagpapagalit lang naman mga nasa paligid, mga supporters. Oh, actually, totoo naman eh. Ako, wala akong naramdaman na galit kay Papa Eds. Kasi alam niyo, guys, totoo lang. Mahirap kasi magkomento sa bagay na to na hindi ko alam yung buong pangyayari 100%. Hindi ko nakausap si Papa Eds, hindi ko nakausap si Beyonce. Hindi natin alam eh. Nagbe-base lang tayo sa mga nagbibigay sa atin ng info eh. Ako may mga naririnig ako pero hindi ko naman sinishare sa private. Sa public. At hindi ko wala akong karapatan na i-share yun dahil hindi ko pa rin, kaya sabi mo ang totoo, minsan may mga kwento na parang totoong totoo na, pero ang hirap eh. No, pero kung totoo man yung mga hinala ng iba, para sa akin, nasa inyo na yung paniniwalaan nyo. Pero for me, mahirap ilabas yung mga bagay na private talaga. Hindi ganun kadali. No? Lalo na kung, syempre, viewer ka, yung mga viewer malalakas sa loob. Viewer lang sila, wala silang mamawala. Pero may mga content creator, di naman dahil sa kaduwagan o ano. Mahirap, guys, kasi as content creator, pwede kang idemanda or pwede ka rin na masira yung channel mo. Magpapakatotoo na lang tayo, guys, di ba? Kumatapang ka, ikaw gumawa. Ganun naman yun. Pero may mga bagay talaga na mahirap pang himasukan. No, hindi natin trabaho manghimasok sa problema ng iba. Problema nila yan eh. Private life nila yan eh. Sa totoo lang naman po, wala naman po galit. Ang nagpapagalit lang naman mga nasa paligid, Oo. mga supporters. Tama. Dahil sa mga supporters, siyempre, ang mga supporters kasi magic trigger yung mga ibang tao at siyempre magic trigger din yung mga account. Kaya, ganyan. Oo, Jilo Magsa, huwag kang magtampo sa akin Pero alam mo, para sa akin di naman, oo, tama, may kinalaman din yung mga may kinalaman din yung mga supporters. Agree ako doon. Pero hindi ko naman din na pwedeng sabihin na lagi na natin isisisi sa supporters. Paano naman yung mga vloggers na gumagawa ng issue? Unfair naman, no? Kasi ang viewers, magagalit lang yan kung meron silang mapapanood at meron silang mapapakinggan or meron silang mababasa. Ang galing mo pala dyan Hindi ko alam Kasi ako as a viewers din ako. Wala din naman akong ideas na nangyayari. So, hindi naman pwede akong, not unless gagawa ka ng kwento. Pero, most of the time, let's admit, hindi lang sa viewers yan. Let's admit, pati sa mga vlogger yan. Mga content creator. Kasi kung tahimik sila, at walang mga binabanggit-banggit, tahimik, walang gulo. Kaya yung mga viewers, minsan nagagalit. Pero let's admit, may mga viewers na nakikisakay talaga, nagagawa ng kwento na hindi naman totoo. Kwento pero walang kwenta. Although, hindi natin pwede masisi din yung yung viewers. Sisihin din naman natin yung mga vlogger. Nagpapakalat ng mga issue, gumagawa ng mga topic na
na pinagmumulan ng gulo. Diba? Oh, anyway, tuloy natin. Lang po guys. Kami lang po. At least okay, sa matiwasay naman yung pag-uusap at umalis kami doon. Maganda naman po yung pag-uusap namin. Oh, mabuti. Buti wala nagbablog doon. May kasi may mga nagbablog. Lahat na lang, binablog eh. O, di ba? Ultimo nga daw pag ano eh. Pag ihi, gusto daw picture eh. Pero at least walang camera, yun na mabuti doon. Oh. At least wala nang galit both sides. Yes. Oh. Sa totoo lang naman po, wala naman po galit. Ang wala. nagpapagalit lang naman mga nasa paligid. At Mga saka ako, naniniwala ko, Gilumags, walang galit si Papa Eds kahit kanino. Kasi alam mo kung si Papa Eds may galit, kahit alam natin, syempre tao ay nagagalit din yan. Pero kung may galit yan, dapat gumanti na yan eh. No? Pero hindi niya, ang ginawa ni Papa Eds, ilbis na magwawala, magsalita ng hindi maganda, nagsolo, gumawa ng charity, di ba? Yun yung tama. Yung tama yung ginawa ni Papa Eds. Pero para sa akin, wala siyang galit. Kasi kung may galit yan, hindi niya pupunta sa bahay nila Beyonce. Di ba? So, para sa akin, walang galit. supporters. Dahil sa mga supporters, siyempre, ang mga supporters kasi mag-trigger yung mga ibang tao at siyempre mag-trigger din yung mga kaya ganyan po. Ang ginalang nasisisi yung supporters, viewers. Pero yung mga vlogger na gumagawa ng negatibong topic, hindi nyo masisi. Bakit ganon? Sisihin nyo din yung mga vlogger at mga content creator na gumagawa na ng magugulong topics, gumagawa ng issue. Di ba ano? na lang po natin ang lahat-lahat. Basta importante, naging maayos na ang both side, yun lang. Kaya kapag meron pang natitira ng mga basher guys, antay na po yan. 100% na antay na po yan. Wala na po sa community ng Kalingap. Bakit? Kasi, sinisiraan nila ang Team Kalingap na yan. Ganyan ang antay guys. Dalawa kami. So, dalawa lang talaga sila ni Papa Eds. Ang laking lamok. Laking lamok niya na. Congrats, galing ayan, tunay na lalaki ka, Jeffries. Thank you, Lord, at okay na silang dalawa. Kasi sobrang... Tsaka tunay naman na lalaki talaga si Papa Eds. Kailan naman di siya agad sumasagot, hindi agad siya nagpupunta sa bahay nila Beyonce. Siguro nga, yun ang sinasabi natin. Pinapahupa lang ni Papa Eds yung sitwasyon. Mamaya, mataas yung sitwasyon. Kunwari, mataas yung emotions ng family batalero. Yan, lalo yung tatay. Hindi natin alam guys, ito ano lang to, hypothetical scenario lang Parang paano kung mataas yung emotion, galit na galit yung tatay kasi sa mga naririnig, nababasa hindi natin masisisi, di ba? Pumunta si Papa Eston. Baka mamaya ilbis na mag-usap sila na maayos, baka kung ano pa mangyari. Siguro gano'n akin lang po 'yon. So para sa akin, siguro mas pinahupa lang muna ni Papa. Hindi naman dahil duwag siya. Pinahupa niya lang talaga yung sitwasyon para sa akin. Saya namin po, mahal namin talaga guys at guys. Amalia Portinto, may content na naman yung kapitbahay niyan, baka maingay na. Kuha na, tahimik na. It's so importante na naging nagkausap ng side ni Labiansi saka Edu. Okay na yun. Kaya napaliwanagan kami rin yung about sa mga kung ano yung side ko rin pagdating sa mga nasa paligid, lahat na in-explain ko naman din. Para tumahimik ang lahat. And-explain niya din yung sa paligid. So, okay yun. Well said. Yun lang, hanggang doon lang ako. Kaya, kapag meron kayong nakikita na nambabas, guys, dusubin nyo na yon yung nambabas. Kasi antay na yan. Ay! So, ibig sabihin, antay na yung kapag kunwari, Gilumags, merong content creator o kaya vlogger, binabash pa rin si Edu, ibig sabihin, anti-kalingap yun, O saan, totoo naman, Siyempre, tapos na yung issue, nag-usap na, tapos sa kabilaan niyan, gagawa pa rin ng content, sisiraan si Papa Eds, lalabas, anti-kalingap yan, hindi na nag-iisip yan na tumahimik ang kalingap, ang gusto niya, siraan na yung kalingap, dati, si Edu lang ang sinisiraan, ngayon,
ang kalingap na. Kasi si Papa Eds is kalingap. Ngayon, kung patuloy mong sisiraan si Papa Eds, sa kabila ng inayos na ni Papa Eds, nag-usap na sila ng family batalero, at may nagko-content na against kay Papa Eds, lumalabas, anti-kalingap na, hindi lang anti-edu yan. Saka hindi lang yan one-sided. Anti-kalingap yan. Oh, may punto naman eh. May punto dun si Julo Mags, in fairness naman ah. Oh. Yan lang ang masasabi ko. Oh. Kasarap ng pakiramdam is tapasin ako. Siya. Yes, mas okay pa para walang love team, okay. Ganun po yun. Para, Mas okay daw walang love team. Pero anyway, sa akin naman, hindi naman masama love team, guys. Hindi mo masama, good vibes lang yan eh. Ngayon, kung mawawala ang love team, hindi, okay lang din naman po. Kaya lang siya, iba malulungkot, pero ganun talaga buhay. Pero hindi naman masama ang love team. Masama lang yan sa mga may ayaw. Kaya lang, sabi ko nga, kung talagang ayaw na ni Papa Eds, ayaw na ni Beyonce, wala tayong magagawa. Respetuhin natin. Ganun talaga buhay, guys eh. Ayaw na nila, wala tayong magagawa. Diba? Respetuhin natin. ipanarang natin. Ano to? Yung respect each other. Tama yun. Anong desisyon, yun po. Basta Respeto importante, lang. mahalin natin sila Beyonce, mahalin pa rin natin si Edo, ganun po yun. At ang importante, okay na po ang lahat, no? Ang Ganun importante, lang. mahalaga. Ganun ayusin ang problema, Ang hindi importante, yung mahalaga. Oh. Ang importante, mahalaga. at least okay ba sila, wag sila maniwala sa basta. Oo. Yes, yan ang importante. Importante, mahalaga. Mahalaga, importante. Huwag na kayong magsalita kahit ano pa, guys. Babayaan nyo na. Tama na yung guys. Alam nyo, wag nyo nang, kunwari, may galit pa kayo sa ibang panig. Wag na po, tama na po yun. Stop na, para hindi rin ma-provoke. Kawawa din naman, mamaya, okay na lahat. Tapos may mga viewers na mang-aaway. Wag nyo na pong i-blame. Tapos lahat po nagkakamali. Kahit po ako nagkakamali. Kung sino man po yung mga nagkamali sa issue na to, patawarin natin. Ngayon, wag nyo nang i-provoke ng galit, no? Basta nagkapatawaran, okay na yon. Kasi mamaya ma-provoke na naman. Gagawa na naman ng content. Pero as much possible, iwasan ang paggawa ng content na makakasira sa EDC. O anyway, wala ng EDC. Makakasira sa kay Edu, kay Beyonce. Okay, tuloy natin. End na po yun. End na. Basta importante, good news. Yun. Good Importante, news. good Tapos, news. Oo. Teka. Ang importante, good news. So anyway, hindi ko na po papabahin to ha. So malinaw na nagpunta si Papa Eds at si Julo Mag sa family batalero. At it turns out, silang dalawa lang ang nagpunta. At ang okay naman yung pag-uusap nila. So, naramdaman ko rito na hindi kasama sila Red Saint, sila Dr. Love sa pag-uusap. So, nagpunta na doon si Papa Eds, and okay na. Hindi sinasabi ni Julo Mags, talagang wala ng love team. No? So, marami nag-expect kasi, paano yung Sir Merzano, yung pupunta sila sa Korea. Ang tanong namin, baka mamaya pagdating sa Korea, may EDC pa rin pala. Pero lumalabas sa usapan ni Julo Mags, wala ng EDC. No, off-cam na lang, okay sila. Pero yung EDC na love team, wala na talaga. I don't know. Ito ay based kay Julo Mags, no? Pero I don't know kung meron pang EDC, no? Siyempre, ang pinaka-final na decision yan kay Kuya Bal, lalo na, especially kay Kalinga Prab. So, siya magdi-decide niyan kung meron pa ba for the love team. Pero it turns out, wala na talaga eh. No, pero I'm hoping na mawala talagang issue. Pero ito nga sinasabi ni Julo Mags na meron siyang gagawing pasabog o bulong dito sa lumalabas na anti-kalingap, no? Kung patuloy pa rin na babanatan at sisiraan si Edo, lumalabas, no, na anti-kalingap tong mga to. I don't know kung vlogger yan, viewers, kung sino man yung pinapatungkulan na yan. So ako, agree naman ako doon, no? Kung patuloy na babanatan at sisiraan si Papa Eds, lumalabas, anti-kalingap ka, hindi ka na taga-kalingap kasi inayos na ni Papa Eds. Sa kabila na nag-okay na sila. Tapos,
patuloy pa rin ang mga paninira kay Papa S. Ang kalaban nila, hindi na si Edu, kundi ang Kalingap na. Sa tama po ba tayo doon? Kung mali po ako, i-correct nyo. This is only my opinion, di po ako nakikipag-away. And ako, maasa ako na maging maayos ng lahat. No? Siyempre, shout kay La Red Saint, kay La Dr. Love, kay La Julo Mags, siyempre sa lahat ng Team Kalingap, hindi tayo magkakaaway. So, we're here to resolve this issue. Issue is, laging nandyan po, hindi po yan mawawala. No? Kahit sa buhay natin, sa pamilya natin, meron issue. Kahit sa sarili natin, minsan, meron tayong mga issue. So, yun lang yung masasabi ko. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin. And sana po, comment down below ano masabi nyo. And salamat kay Julo Mugs at sinamahan niya si Papa Eds. Yun ang pinakatamang solusyon. Hindi iko-content, lagi na lang content. 'Di ba? Siya paldo, ang problema naman, 'di ba? Baka mamaya mapasama pa sa sa most viewed. Tapos, 'di ba? Hindi maganda 'yon, guys. Hindi maganda 'yon. Mataas ang mo, pero si Edo binabanatan. Hindi maganda 'yon para sa akin. Anyway, maraming salamat sa Diyos at samahan nyo dito guys sa next video reaction. And to God be the glory. Tigil na natin ang issue guys. Paalam! Bye-bye!